oras ho natin meron na lamang ho tayong 28 minutes bago sumapit ang 7 ho ng gabi. At kaugnay po sa usapin ng legal mga kabombo, makakausap po natin ang isa po sa mga bagong abogado ng Pilipinas, number 4 sa katatapos ho ng 2025 bar examination, si Attorney Angelica De Castro Mitra. Kasama ho natin sa ating linya ng komunikasyon. Magandang araw ho sa inyo, magandang gabi at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Attorney Mitra, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News, Attorney. Sir, good evening. Hello, Attorney. Hello po, good evening. Yes, good evening. Magandang gabi ho sa inyo and thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Attorney. Siguro maki-update ho kami kung ano po yung ginagawa ho natin ngayon after ho ng isang araw matapos ho ninyong marinig ang pangalan po ninyo na number 4 doon po sa katatapos na Mm. 2025 examination. Kamusta ho yung feeling, Attorney? Well, una-una sa feeling, very overwhelming siya. Hindi ko kasi siya in-expect talaga, no? After nung bar exam, parang sobrang duda ako dun sa mga sinagot ko kasi the essay type siya and I know it's very subjective din kung paano siya titingnan ng mga examiner or ng checker. So, syempre, after ko mag-bar exam, parang pinag-pray ko na lang yung best results for that. So, syempre, overwhelming and overjoyed yun. Yung tipong para ka talagang nasa cloud 9. So, sa lahat ng pumasa this 2025 bar, congratulations. Yung ginawa ko after, kasi working na po ako ngayon currently, and yun, nag-work po ako today. After nung results kahapon, nakapag-leave lang po ako to watch the live stream. Pero ngayon po yan, nag-work na po ulit. By the way, Attorney, saan po kayo nagtatrabaho, if you don't mind? SGB and Company po under Ah, Tax and Commercial Law Team. CPA ho kayo? Tama ho ba? Yes po, CPA. Oo, okey. Ano pong mga ginawa ho ninyong paghahanda naman sa inyo pong, naging, exam during the bar 2025, attorney? Well, unfortunately po sir, limited lang yung time ko for the formal bar preparation. So, nag-graduate kami last July 2025 and then the bar exam was September 2025. So, parang 2 months lang talaga yung preparation. But for me po kasi, tinitake ko yung preparation for bar exam is day 1 pa lang ng pagpasok ng law school. Dapat nagpe-prepare na. So, parang yung goal ko po kasi talaga nun, maglo-law school ako, graduate ako ng law school, magbabar exam ako, magiging abogado ko. So, nakalinya na siya. So, at the very start nung journey ko sa law school, talagang nag-aim ako na makapasa ng bar exam. And yun nga, nag-ipon na ako doon ng foundation, mga paano ko isasagot yung mga tanong doon sa bar exam. And yun, good thing naman, nag-pay off naman po siguro yung efforts natin. Mm, mm, mm. During the review, attorney, although sabi nga ninyo kanina medyo limited lamang yung time, Mhm. pero, 2 months lang. paano paano po ito, yung 2 months na yun, full-time na ho kayo, hindi na kayo nagtatrabaho during that time? Yes, nag full-time review naman na po ako nun, sir. So, what I did is actually craft a schedule na mag-work dun sa 2 months na limited time. So, syempre, pipiliin na lang yung review materials na gagamitin. Tapos, as in, kung ano na lang pong feeling ko, weak yung foundation ko, yun yung medyo sinustain ko pa ng further readings. Pero yun nga po, parang nag-benchmark na ako dun sa anong naipundar ko nung law school and then binild up ko na lang siya during that bar preparation na 2 months. I think, well, mahirap siya kasi sobrang tight and ang haba din ng syllabus po and maraming kailangang basahin. Pero ang nasa isip ko lang po noon more than the thinking na difficult siya at mahirap i-sustain is yung excitement na finally konting panahon na lang matatapos na rin ito. Okay. Kasama din natin si Bumbo Ever, with your questions, Bumbo Ever? Alright, bago po ako magtanong, syempre, congratulations po muna sa inyo po, attorney, sa inyo pong pagkakapasa dito po sa bar examination. Thank you po. Yes. And balikan ko lamang po siguro kung ano po or sino po ba itong naging inspirasyon po ninyo para kumuha po ng kurso po na law. Well, dream ko kasi talaga siya ever since. To be honest, nag-take up ako ng accountancy kasi I believe, well, bias-wise, no? Parang best pre-law course yung accountancy. So, nag-accountancy ako. Though medyo natagalan ako to actually take up law kasi nagbago yung priorities. Maraming nangyayari after passing the SIPALE noon. Pero feeling ko kasi nandun lang yung passion and yung dream ko talaga na maging lawyer. So, as to the inspiration, laging yung family ko din naman, no? Kahit nung earliest start ng journey up until now, talagang sila lang yung kinakapitan, source of strength ko.
with regard to this lahat ng experience ko dito sa law school and then eventually passing the bar. A glimpse of your journey lamang po sa inyo pong paghahanda para dito sa bar examination siguro po, ano? Ano po yung pinaka mahirap na challenge na inyo pong kinaharap po dito sa paghahanda po ninyo sa bar exam? Well, siguro nga yung limited time po. Kasi ang haba talaga ng syllabus, no? Pero siguro kinapitan ko rin yung sinabi ni Bar Mom, ni Bar Chair Justice Amy, no? Na yung bar niya would be compassionate. It would be passable. And true enough naman, yung mga tanong niya doon is really to test nga and to test kaming mga bagong, magiging lawyers. So, para sa akin, despite the challenge nga na magkaroon ng limited time, I worked around that challenge and siguro ginawa ko na lang is to do my very best, no? Kahit ganun nga, limited yung time ko to prepare for the bar. Kasi dadating talaga, magtitake ka talaga eh. So, ayun, ibigay mo na ang 100% if not 200% mo, di ba? Yun. Alright. Since naman na-declare na po or na-announce na po yung mga nakapasa dito sa bar examination, nagkaroon na po ba kayo ng celebration with your family? Hindi pa kasi nga working din ako eh. Pero siguro after the oath-taking na lang kung magkakaroon man ng celebration. Pero yung after, yung kahapon nung nakauwi ako, kasi nag-abang ako ng bar exam results mag-isa no, sa isang Airbnb. So ako lang yung talagang nanonood ng live stream and then umuwi ako sa bahay. Meron naman silang konting pasalubong, no, yung mga neighbors namin and yung relatives. No. Nag-abang sila sa akin na makauwi. Tapos yun. So very happy naman na marami ring natuwa no, sa pagpasa ko. Attorney, siguro lastly na lang po on my part, ano po yung maibabahagi po ninyo nga inspirational message para po sa mga nag-take po ng bar pero hindi po pinalad na makapasa this year at saka doon na rin po sa mga aspiring pa na kumuha ng kursong law? Well, unang-una dun sa mga hindi nakapasa this year for the bar exam, this is not the end of the road, no? Para sa akin, if talagang passion and dream mo na makuha yung titulo ng pagiging attorney, ilalaban mo kahit gaano katagal or kahit ilang beses ka man na mabigo, di ba? Kasi nandyan na yan eh, nakapasa ka na ng law school. Yung pagpasa doon, it's a feat on itself eh. Tapos itong pag-bar exam, sabi ko nga kanina, medyo subjective din kasi siya. So minsan baka, di ba, may natsatsyempohan lang talaga na, minalas on or kinabahan while answering the exam. Pero it would not make you less of a person. As a matter of fact, hindi niya mababawasan ng potential mo to be an amazing lawyer. So, para sa akin, just continue fighting and dreaming kasi dadating at dadating yan. Magiging abogado rin tayong lahat. As to those aspiring lawyers like yung gusto pa lang pumasok ng law school, just be sure na 100% kayo kasi ito commitment ito. Hindi siya basta parang papasok ako wala, bored ako eh. Papasok ako, maglo-law school ako kasi commitment siya. Mahirap siya. And kapag hindi ka 100% dedicated doon sa buong journey, sa hirap ng law school, magiging difficult lalo, no? Tapos madali siya nasukuan mo lang. Sayang. So, kung 100% sure ka, then go for it. Doon sa mga current law students dyan, especially sa working law students kasi working law student din po ako. Kaya niyan, konting-konti na lang, no? So, every passing day, just remind yourself na bawat basa, walang nasasayang. Sa law school, walang sayang na basa. Sa law school, walang matalino, walang bobo. Meron lang masipag, merong tamad. So, mag-persevere lang lagi, no? Tapos, gamitin lagi yung oras na meron ka to study and build up para doon at makuha mo yung dream mo to become a lawyer. Alright, again, congratulations po, Attorney Mitra. Ayan, tatawagin ko na po kayong attorney, though kailangan pa po Thank you yan po. ng talaga opisyal na pag-award po sa inyo ng natura pong oath-taking ng pagiging Taking and abogado well po signing ninyo. po. Yes. By the way, Bongo Jen, baka may additional question ka pa with Attorney Mitra. Okay, sige. Attorney, maraming salamat. Thank you for joining us. Ano. Last na lang siguro, no, curiosity lang ito. Kasi parang 5 years na simula nung dineclare ng Supreme Court bilang unconstitutional yung PhilSat ho dati. And Mhm. I believe sa law school, mga 4 to 5 years, ano, yung gugulin.
Kayo ho, naabutan Yes. pa po ninyo yung PhilSat before kayo pumasok sa law Hindi school? na po, sir. No. Yun. Nung nag-take ako, or nung nag-enter ako ng law school way back 2021, na-abolish na po yung PhilSat for being Oo. unconstitutional. Sige, attorney, again, maraming salamat. Thank you so much. Congratulations po sa inyo, attorney. Thank you po. Good evening po. Thank you. Thank you, attorney. Si Attorney Angelica De Castro Mitra, magkakabombo number 4 sa Bar Exam 2025. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.